Ito ay matinding babala at pulang linya sa mga kriminal na nagtangkang sirain ang infrastruktura ng langis at enerhiya ng Iran sa timog. Bilang resulta ng aksyong ito, ang mga infrastruktura ng gasolina, enerhiya at gas sa pinagmulan ng pag-atake ay susunugin at gagawing abo. Sa unang pagkakataon, ipinayag namin sa hukbo, duwag at agresibong mga kriminal na Amerikano at sa rehimeng syonista, mabangis at mamamatay tao ng mga bata. Na mapipilitan kayong itapon ang inyong mga sundalo sa dagat at mawala ang lahat ng inyong dignidad. Nasa ilalim ng mga bota ng mandirigmang Islam ang leeg ng inyong mga komandante at sundalo. Sa estratehikong kabuluhan ninyo, malinaw ang realidad sa labanan. Isipin ang pambihirang mga pangyayari. Dumating kayong may planong magtagumpay, pero ngayon ay naghahanap kayo ng paraan sa mga lihim at nasa ilalim ng lupang war room para tiyakin ang sariling kaligtasan. Wala na ang panahon ng kayabangan ninyo. Ang tanging kaligtasan ay makatakas sa matitinding operasyon ng Iran. Ang tanging paraan ay ang umalis sa rehiyon o pumili ng kamatayan. Ang tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, ang makapangyarihan at marunong. May agarang balita tayo tungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan, kaya tingnan natin ito. Post ito sa social media mula sa Associated Press. Ayon sa Israel, napatay ang ministro ng intelligence ng Iran na si Ismail Khatib. Iyan ang alam natin na yon ayon sa Associated Press. Sinasabi nila ang mga sumunod, ang ministro ng depensa ng Israel, Israel Katz, ang naganunsyo nito ngayong Miyerkules, ibig sabihin kanina lang ngayong araw, at sa katunayan, ilang minuto lang ang nakalipas. Nangyari ang pagpatay kay Khatib matapos mamatay ang mga matataas na opisyal ng seguridad ng Iran, kabilang si Ali Larijani at ang pinuno ng paramilitaryang Revolutionary Guard, pati ang buong puwersang Baziji. Ayon kay ministro ng depensa ng Israel Katz, inaasahan na yung araw ang mahahalagang sorpresa sa lahat ng larangan. Ang ziwaik ang US Treasury Department na nagparusa kay Khatib noong 2022 dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga cyber attack laban sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Ipinahayag niya na ang kanyang taon ng kapanganakan ay 1960 o 1961. Sinabi niya na si Khatib ay pinanganak sa timog na lalawigan ng Iran at na si Khatib, at sinabi niyang namumuno sa mga network ng cyber threat agents na sangkot sa cyber espionage at ransomware attacks. Bilang suporta sa layuning pampulitika ng Iran, muling ipinataw ng kagawaran ng pananalapi ang panibagong yugto ng mga parusa. Ang Ministry of Intelligence ng Iran, pangunahing ahensya ng seguridad, ay responsabale sa malalalang paglabag sa karapatang pantao. Marami pa tayong dapat talakayin. Ngayong Miyerkules, makakasama natin si Jonathan Saye bilang pagpapatuloy ng ating pag-uusap. Kasalukuyan siyang research analyst ng Iran program sa Foundation for Defense of Democracies. Magandang araw, Jonathan. Magandang araw, masaya akong kasama ka. Salamat sa paglahok. Ilang minuto pa lang mula nang inilabas ang balitang ito. Paki-explain sa ating mga manonood ang epekto ng pagpatay na ito. Pag-uusapan din natin ang ibang matataas na opisyal ng Iran na napatay sa nakalipas na 24 na oras. Simulan natin sa kasong ito, ang pagpatay sa Minister of Intelligence ng Iran. Ito ay walang duda, isang napakahalagang hakbang. Dapat nating suriin ang serye ng mga pagpatay sa bawat yugto. Ang mga unang hakbang ay nakatuon sa pangunahing estruktura ng pamumuno, lalo na sa mga tauhang militar. Iyan ang nakita natin mula sa simula ng digmaan hanggang ngayon. Ngayon, kasamang ministro ng intelihensya at ilang iba pa na tatalakayin pa natin ng detalyado. Nakikita natin na binabago ng Israel ang focus nila sa panloob na panunupil, tinatarget ang mga humahadlang sa mga protesta sa kalsada. Kaya parang pinapadali nila ang daan para magkaroon ng mas balanseng pagkakataon ang kilusan ng protesta at oposisyon sa Iran laban sa Islamikong Republika. Siyempre, may iba pang sangkot at bahagi. Mas madali itong sabihin kaysa gawin, pero dito talaga nakatuon ang paghahati ng trabaho ng Israel. Habang inaalis ng Estados Unidos ang mga naval at militar na asset, mas nakatutok ang mga Israeli sa mga urban na lugar, piling pagpatay at sa aparato ng panunupil. Nabanggit mo at pag-uusapan natin ang iba pang matataas na opisyal ng Iran, isa sa kanila ay narito sa screen, ang puwersa ng depensa ng Israel, Ali Larijani. Breaking news. Kahapon, siya ay kabilang sa Supreme National Security Council at leader ng rehimen. Siya ay napatay.
Jonathan, pag-usapan pa natin ang epekto ng particular na pagkamatay na ito at talaga paano nito binabago ang saklaw ng paggawa ng mga desisyon. Ngayon, sa konteksto ng kahit sino man ang namumuno sa Iran, Tama ka bang maglagay ng kaunting duda kung sino ang namumuno sa Islamikong Republika? Ang maikling sagot ay maaaring wala o isang komite ng ilang tao, pero ito mismo ay nagpapakita na walang iisang tao ang namumuno. Alam ko na pag-usapan natin ang anak ng pinakamataas na pinuno. Pwedeng pagtalunan kung buhay pa siya, kaya mamuno, sugatan o nasa koma. Pero bahagi talaga ito ng agenda o estratehiya ng Islamikong Republika. Ginawa ito para gumana kahit na mawala ng leader dito, may nakahandang contingency plan. Kung isa kang mid-level opisyal o brigada commander, katulad ng isang ordinaryong sundalo, alam mo na ang iyong tungkulin sa araw-araw na operasyon, kahit may kataas-taasang pinuno o National Security Council. Alam mong dapat mong palawakin ang digmaan gamit ang mga drone at misil para atakihin ang infrastruktura ng sibilyan, Israel at Elf Base. At kapag naubos na ang mga stock na yon at natanggal na ang mga kakayahan matapos ang mga pag-atake ng Zenyawa, saka mo ibabalik ang atensyon mo sa loob. Magpapaputo ka laban sa mga nagpoprotesta. Sa huli, mga mamamayang Iranian talaga ang banta sa kanilang pag-iral. Kay Larijani naman ang nakapagtataka, pareho rin ang ginawa niya. Kaya bahagi siya ng mga arkitektong nagplano ng masaker ng mga Iranian noong Enero. Siya ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng humigit kumulang 40,000 walang armas na nagpoprotesta. Sa kabilang banda, siya rin ay, gaya na nabanggit mo, ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad. Ibig sabihin, isa rin siyang opisyal militar sa sarili niyang tungkulin. Malapit din ang kanyang ugnayan sa Moscow. Isa pa itong paraan ng pantingin sa sitwasyon. Ang pagtanggal sa kanya ay nagulo ang pamumuno at nagbaba ng moral ng sandatahang lakas ng rehimen. Alam na nila ngayon na wala na silang takas. Kaya tingin ko malinaw na senyales ito na hindi pa tapos ang sunod-sunod na pagpatay. Patuloy na tutugisin ng Israel at Estados Unidos ang mga lider politikal ng rehimen noon, ngayon at sa hinaharap. napag-usapan natin kung sino pa ang posibleng susunod na target dito. Jonathan, kakaunti ang live na larawan mula sa Iran. Pero may dumating na ngayon kaya ipapakita ko agad. Ito ay mula sa Associated Press at may kinalaman kay Ali Ladijani. Sabi ng AP, ito ang libing ng mataas na opisyal ng seguridad ng Iran. Ang nakikita dito ay libu-libong mga Iranian ang lumalabas sa kalsada. Kumakaway ng mga bandila at, muli, particular para sa libing. Dito ako tutuloy dahil gusto kong pag-usapan ang mga Iranian sa pangkalahatan. Mukhang halo-halong broadcast ito. Posibleng wala sa state-owned news agency. Tingnan mo, ang daming tao ngayon sa kalsada. Ilang buwan pa lang wala nang pag-usapan natin ang mga nagpoprotesta laban sa rehimen ng Iran at pamamalakad ng bansa na pinapatay dahil sa kanilang protesta. Ngayon, nag-uusap pa rin tayo tungkol dito. Nakakatanggap tayo ng mga larawan ng libu-libong tao sa isang libing ng isa sa mga opisyal na napatay. Ano ang nararamdaman ng mga tao sa Iran at ano ang pagkakahati ng opinyon ng mga sibilyan tungkol sa sigalot na ito? At sa totoo lang, kaugnay ng lahat ng mga pangyayaring naganap mula nung mga unang pag-atake noong Pebrero 28. Wala akong maisip na ibang bansa na kasing lalim at laki ng hati sa pagitan ng namumuno at ng mga tao. Ang mentalidad doon kapag nakikipag-usap ka sa mga tao ay sinakop ng mga dayuhang puwersang Islamiko ang bansang Iran. Ganyan ang mentalidad at kitang-kita kung paano tinitingnan ng karaniwang Iranian ang mga parada at demonstrasyon na ito. Una, ang mga ipinapakita sa media na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ay hindi totoong sumasalamin sa damdamin ng mga Iranian. Karamihan ng mga taong nakikita mo ngayon ay bahagi ng milisya. Basij na sa totoo lang ay isang sangay ng grupong terorista na tinukoy bilang FTO, ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Lumaki ako sa Tehran kaya natatandaan ko na tuwing may malaking kaganapan, nagdadala sila ng mga tao mula ibang bahagi ng bansa gamit ang bus. Kaya kung halimbawa may libing na ginaganap sa Tehran, ang mga taong nakikita mo, karamihan sa kanila, sa totoo lang, ay hindi talaga taga roon. Sila ay dinadala roon dahil alam nilang wala silang sapat na taga-suporta at gusto nilang magpakita ng lakas. Sa perspektibo ng pampublikong ugnayan,
Tandaan natin na hindi laging totoo ang nakikita mo rito. Pero tungkol sa iniisip ng mga Iranian, tinan mo, ito ay isang sitwasyon na malayo sa pagiging perpekto para sa kahit sino. Walang may gustong makita na umabot sa ganitong antas ang sigalot. Gayunpaman, tinitingnan pa rin ng mga Iranian ito bilang digmaang ipinataw ng rehimen. Dahil nabigo ang Tehran sa tapat na negosasyon, tumanggi silang magbigay ng konsesyon at pinalawak ang digmaan, kaya't inatake nila ang mga sibilyang infrastruktura. Sa huli, alam ito ng mga Iranian. Para sa kanila, walang ibang paraan kundi ang magpatuloy. Hindi ibig sabihin na gusto ng karaniwang Iranian ng pagbabago ng rehimen sa anumang kapalit. May mga haligi pa ring maaring maglayo sa kanila, pero hindi pa tayo nandoon na yon. Habang tumatagal, lumalabas ang pagod sa digmaan. Mga operasyong panloob. Habang tinutugis ng mga Israeli ang mga lokal na target na tauhan, mukhang papasok na sa bagong yugto ang digmaan. Tingnan kung ano ang lumalabas mula sa Jerusalem. Ipinapadala ito sa mga Iranian na maaring mangyari sa susunod na kabanata. Chegando muito rapidamente. Kaya mga kaibigan, tatalakayin natin ng mas detalyado ang ilan sa mga larawang nakuha namin mula sa Iran. Jonathan, kamusta na ang blackout, internet war at pag-block ng komunikasyon na naganap nung nagsimula ang mga protesta? Interesante ang pagkukumpara mo ng internet blackout ngayon sa nangyari noong Enero na kapansin-pansin din. Simula nung magsimula ang digmaan noong Pebrero, 28 nasaksihan natin ang pinakamahabang internet blackout sa mga Iranian. Dahil dito, ikinukumpara ko ang mga larawang lumalabas ngayon sa mga ginawa nila noong Enero. Kahit halos 1 linggo ang blackout noong Enero, wala kaming natanggap na impormasyon o video mula sa Iran at hindi rin ako nakapag-ugnayan sa kahit sino roon. Pero ngayon ay iba na. Nakakatanggap tayo ng impormasyon, mga video at mga larawan mula sa mga Iranian nung nasa lugar na nagpapatunay sa ilan sa mga pahayag mula sa CENTCOM at IDF. Iyan pa lang ay nagpapahiwatig na sa isang banda, maaaring nagkaroon ng ilang uri ng contingency plan para sa isang paraan, mapadali ang anumang paraan ng komunikasyon ng mga Iranian sa labas ng kanilang bansa. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao sa Iran ay may access sa internet, tiyak na may mga harang. Maraming tao na hindi ko makausap, sa kasamaang palad, ang aking mga mahal sa buhay, pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, iba pa rin ang daloy ng impormasyon kumpara nung Enero, na sa aking palagay, nagpapahiwatig na baka mas marami ng Starlink na gumagana, baka mas marami na ring tao ang gumagamit ng VPNs. Isa pang interesante, tinamaan din ang pag-atake ng Israel at ikiyama sa Shewa ang mga gusaling responsabale sa sensura. Kaya pinahina rin nila ang digital na panunupil ng Republikang Islamiko. Gaya ng ginawa nila sa pisikal na panunupil. Balikan natin ang ilan sa mga matataas na opisyal ng Iran na napatay. Isa pang post sa social media mula sa IDF, muli ito ay isang breaking news sa dinala namin kahapon. Kaya ang commander na napalibutang unit ay napatay, tinarget at pinatay ng IDF si Golan Reza Soleimani. Dadalhin ako nito sa susunod kong punto. Gaya ng sinabi ko sa simula, nakita nating maraming leader ang mabilis at sunod-sunod na napatay. Pero kahit ganon, patuloy na may mga bagong target. Halos araw-araw may balitang napatay na namang mataas na opisyal ng Iran. Ilan bang tao ang kasali sa pagsasagawa ng mga operasyong militar na ito dyan sa Iran? Para magkaroon tayo ng ganito, karaming matataas na opisyal o dapat kong sabihin, ganito, karaming tao na maituturing na matataas na opisyal ng Iran. Makatarungan sabihing marami sila at mabilis magpalit ng pwesto, kaya hindi naging pinatatakbo ng isang tao elang rehimen sa Teheran, tulad ng Libya o si Gaddafi, na itinayo sa mga paralel na institusyon. Siniguro ni Khamenei Sr., dating pinakamataas na leader, na hindi magiging ganon kabisa ang pantanggal sa mga pinuno laban sa Islamic Republic. Kaya ngayon, tulad ng sinabi mo, meron tayong Islamic Revolutionary Guard Corps, tapos ang Basij, at nariyan pa rin ang intelligence apparatus na sa sarili nito ay medyo malakas. Pagkatapos, meron ka pang regular na sandatahang lakas. At bukod pa ron, nariyan ang pamunuan sa politika na parehong nasa sibilyan at militar na antas. Kaya muli, oo, tama ka sa pagtukoy na merong malawak na network ng mga taong ito. Isa pang paraan para tingnan ito. Pagdating sa bilang lang, ang Iran ay may populasyon na 90 milyon. Iba-iba ang pangtatayan ng dami ng taga-suporta ng rehimen. Nasa 10% hanggang 30% ng populasyon ito, nakatumbas pa rin ng milyon-milyon tao.
Kahit bawasan pa ng milyon-milyon ang bilang, marami pa ring maaring magpatuloy ng pamumuno ng rehimen. Kaya mahalaga itong bigyang diin. Kaya kung titignan natin paano nila Israel at Zelma tinatanggal ang ilang leader, hindi pa talaga natin tinatangkang alisin ang pamunuan sa politika. Kadalasan, ang mga individual na ito ay konektado sa militar o intelligence apparatus. Parehong lehitimong mga target syempre, pero kapag tiningnan natin kung sino ang natira, maraming tao na konektado sa kampo ng mga reformista ay naroon pa rin. May mga palatandaan na posibleng iniisip ng Jerusalem o Washington na gumamit o muling gumamit ng taong mula sa loob ng sistema. Pag-uusapan pa kung epektibo ito at kung papayagan ng revolusyonaryong gwardya. Pero sa kabila nito, sa dalawang nabanggit mo, napag-usapan natin sila Rijani pero hindi si Olam Rezale mula sa Basij. Ang talagang mahalaga sa pagtanggal sa kanya sa eksena ay ang trabaho niya ay mahigpit na maging tagapagpatupad ng panloob na seguridad. Nakasalalay sa kanya at sa kanyang tauhan ang pagpaplano at koordinasyon ng panunupil sa mga nagpoprotesta. Nakikita nating inuulit ang pattern na ito. Naniniwala ang Jerusalem at Washington na sapat ng ginawa nila para pahinain ang militar. Ngayon, nakatutok na sila sa mga panloob na issue. Sa susunod na 1 o 2 linggo, asahan natin ang ilang mahahalagang kaganapan. Itatanong ko ang susunod na tanong sa isa sa mga eksperto at mamamahayag na kasama natin kahapon na masusing sumusubaybay dito. Meron o nakita ko ilang ulat na posibleng may mga pag-uusap na nagaganap sa pagitan marahil ng mga opisyal ng Estados Unidos at mga opisyal ng Iran. Para sa inyo na umupo, pag-usapan ang nangyayari at maghanap ng solusyon kung paano magpatuloy. Narinig mo na ba ito bilang posibilidad? At saka, sa panig ng Iran, sinong kakatawan sa kanila? Anumang uri na negosasyon, hindi lang sa Estados Unidos, kundi posibleng pati sa ibang mga bansa sa reyon, iba pang mga bansang kanluranin, sino ang mangunguna sa pagsisikap na ito? Napag-usapan natin na buo pa rin ang pamunuan ng politika kabilang ang kalihim ng ugnayang panlabas na namuno sa karamihan ng mga inisyatiba. Wala siyang autoridad magsalita para sa buong rehimen. Kailangan pa rin niyang sumunod sa tagubilin ng iba, gaya ng nabanggit mo. Sa huli, mahalagang tanungin kung sino ang nag-orkestra nito at bahagi yan ng dahilan kung bakit sa tingin ko ay nag-aatubili ang Tehran na humanap ng makabuluhang diplomasya. Dahil hindi pa nga sila nagkaroon ng pagkakataon na umupo at pag-usapan kung ano ang gusto nilang makita. Gusto nilang matapos ang sigalot. Anong konsesyon ang kaya nilang ialok? Sa tingin nila, may alas pa sila. Kaya hindi sila nagkaroon ng oras magplano ng estratehiya at suriin kung ano ang gusto ng Washington at Israel o kung may boses man ang mga Europeo rito. Kahit sa panahon ng kapayapaan, hindi sila tapat na nakikipagnegosasyon sa administrasyon ni Biden. Bago ang kilusang kababaihan, buhay at kalayaan, noong 2022, may sinusundan silang direksyon pero hindi naman ito nagdala sa kanila sa anumang makabuluhang resulta. Kaya hindi mahalaga kung may matinding presyon, matinding pakikipagkasundo, digmaan, o ang operasyong martilyo ng hating gabi, wala tayong nakitang pagbabago sa kanilang asal. Hindi natin nakitang nagbago ng paninindigan ng Tehran. Kaya habang mas naiisolo sila, lalo silang nagiging paranoid. Para sa Islamikong Republika, pinakamahalaga rito na ang konsesyon ay katumbas ng kahinaan. Habang humihina sila, mas malabong ipakita nila ito. Qualquer sinal de compromisso. Nagpapadala ito ng maling mensahe sa kanilang armadong tauhan at nagpapababa ng moral ng kanilang populasyon at taga-suporta sa Iran at rehiyon. Sa ngayon, di ko makita ang pwedeng pag-usapan nila. Minsan nag-uusap lang para masabing may negosasyon at mukhang kalmado ang sitwasyon. Duda ako na tatanggapin ng Washington ang alok na yan, lalo na't naglunsad tayo ng opensiba laban sa kanilang mga opisyal. Sino kaya ang susunod? Wala talagang saysay ngayon na subukang makipagdiplomasya sa isang rehimen na kikidigma tayo at ang mga pinuno nila ay ating nililipol. Gusto ko lang linawin na ito ay live na larawan mula sa Beirut, Lebanon. Wala tayong live na broadcast mula sa Tehran o linmang lungsod sa Iran. Pero malinaw naman, dito sa Beirut ay naging abala nitong mga nakaraang araw dahil sa mga operasyon na isinasagawa ng Israel. Jonathan, napakabilis magbago ng lahat dito dahil sa mga sitwasyong ito.
Kung kailangan mong magbigay ng huling obserbasyon para sa ating mga manonood, lalo na habang tinitingnan natin ang susunod na 24 na oras, ano ba talaga ang dapat nating bantayan? Pinag-usapan natin na may bagong yugto sila kung saan nagpo-focus sa panloob na pagsupil, pati na rin ang mga tao at armadong aparato ng Islamikong Republika. Sa usapan tungkol sa iba't ibang paralel na institusyon, pinag-uusapan pa rin natin ang 10,000 kung hindi man 100,000 o higit pang natitirang miyembro. Ipagpalagay na lang natin ang isang mapagbigay na tantiya kung ilan sa kanilang napatay, siguro mga 10,000 na hindi naman ganun kalaki ang epekto. Kaya hindi ibig sabihin nito na tapos na ang pangunahing grupo. Sa tingin ko, hinahanap natin ang mga palatandaan ng pagtalikod o pagsuway sa utos. May narinig tayong impormasyon mula sa Mossad na talagang tinatakot ang mga komandante na ito. Sinasabing, kung hindi kayo sasama sa kilusan, ililigpit namin kayo at ang inyong malalapit na grupo ng mga tauhan. Sa tingin ko, sa mga susunod na araw, susubaybayan ko kung magpo-focus ang Israel sa mas hyper-local na pagtukoy ng squad at unit. Kung lilipat sila para kunin ang mga tumatakas mula sa mga tauhang ito, mahalaga ang anumang impormasyong galing sa nagbunyag. Ngunit muli, sa tingin ko, ito na ang pinakasensitibong yugto ng digmaan mula Pebrero 28. Jonathan Sayed, taga-suri ng pananaliksik ng Iran program sa Foundation for Defense of Democracies. Gaya ng dati, salamat sa iyong oras. Salamat sa paanyaya. Siyempre,